Alam mo ka-sweetie, at may isi-share lang ako sa inyo na isa sa mga DIY ko. Isa to sa paborito kong DIY at nag-viral talaga sa akin noon sa YouTube channel ko. At mostly nga ng mga nakagusto dito sa aking ginawa na to ay mga foreigner at makikita nyo talaga sila sa comment section na tuwan-tuwa sila dito sa ginawa natin. At dahil karton lang yung pinakahigaan niya, kaya naman naisipan ng lola nyo na gawan ko siya ng kama na gawa sa karton. Dahil tong time na to guys ay ang dami-dami naming karton na hindi ko alam kung paano namin itatapon. Kaya isa lang ang naisip ng lola nyo ay gamitin natin siya sa paggawa ng kama niya. Nagagamitan natin ng technique na paggamit ng paper mache. Diba, social? At ang ginamit lang natin dito guys ay yung ating exercise ball. Tapos binalutan lang natin siya ng saran wrap or yung film na clear lang na ginagamit sa pantakap sa pagkain. Ito yung para hindi dumi. Yung ating paper mache mismo sa ating bola. At ang ginawa lang ng lola nyo dito, kumuha lang ako ng planggana and then ginuhitan ko siya kung saan ito yung iiwasan natin para ito yung magiging entrance niya o pasukan ng ating pusa. At ayan nga, super excited na ating kuting at napakaharot. At dito nga pala guys, bumili lang ako ng ating glue kung saan ay napakamura lang nito nung time na to. 500 yen lang yan yung nakikita nyo na 2 kilo na yata yung laman niya. And then yung kalahati niya, pagka nilagay nyo sa isang planggana, kaya nyo na punuin ng tubig yung ating planggana. Ganun siya katipid gamitin. Ito yung glue na ginagamit sa mga paggawa ng bahay. Napandikit sa kahoy. At ang ginawa lang ng lola nyo dito, yung mga pinunit-punit natin kanina na karton, ang ginawa lang natin dyan ay sinoke lang natin dito ng ilang minuto, mga 10 minutes yata. Kasi para lang lumambot sila ng husto at malukot natin sila para mas mabilis natin sila mapasunod kung sakaling ididikit natin sila dito sa ating bola. At kung makikita nyo naman, ang ginawa lang ng lola nyo ay napakasimple. Pinagdikit-dikit lang natin yung ating mga papel hanggang 5 patong at iniwasan lang natin yung pinaka-entrance natin. Ito yung para hindi na tayo mamroblema sa pagpuputol mamaya. Tapos ang tips ko sa inyo, kapag gagawa kayo nito, make it sure ay tatapusin nyo na muna yung isang layer, saka nyo siya papatungan pangalawa, pangatlo, pang-apat hanggang maging pang-5. At pagkatapos nga ay saka natin to binilad sa arawan ng 2 araw para sure na matuyo sa loob at labas. Saka natin siya pinatungan ulit ng at least 5 patong. Yes, para sure na makapal talaga siya at hindi basta babalok. At pagkatapos nga natin siya mapatuyo, ang ginawa ng lola nyo dito ay kinuha na natin yung ating exercise ball sa loob at tinanggal na rin natin yung ating plastic. Saka natin to binalad ulit sa araw. Yes, binalad ko to ulit ng at least maghapon para sure na matuyo kasi syempre rubber yung ating exercise ball. Medyo basa-basa pa siya at possible na bumaloktot yan pag hindi natin na perfect na tuyong-tuyo siya. At after natin nga siya mapatuyo, ang gagawin naman natin ay babalutan naman natin siya nitong ating tela ng mga pira-piraso na kung saan ay ginamit natin to dun sa pampalot ng ating lumang sofa para mabago natin yung kanyang sapin imbis na bumili tayo ng bagong sofa. Tapos itong tela na to guys, napakaganda kasi nito. Ito yung mga usually mabibili nyo sa Mr. Max na 1,000 yen yata. Tapos bumili lang ako ng 3 piraso nito. And then imbes na itapon ko siya ay tinago ko siya. Sabi ko sakali magagamit natin. At ito nga guys, nagamit natin. Kung makikita nyo talaga kakapraso na lang yan. Yung mga pinagputol-putulan ko na lang yan imbes na itapon ko ay mapapakinabangan pa natin. Dahil napakaganda na tela na to at ang dali niyang pasunurin. At sa mga magtatanong kung meron din ba sa Pilipinas ng ganitong klaseng tela, yes, ang dami ko nakikitang ganito sa Divisoria at 100 nga lang. Yung isang piraso na 100 na yun ay kasyang-kasya na kung kayo ay gagawa nito. Actually, napakalaking milagro na napagkasya natin yung ating tela dito at bandang huli nga nung nasa loob na tayo ng part neto ay hindi ko na mapagkasya dahil ang natitira na lang ay halos gadaliri na lang ng mga tela. Tapos alam niyo na lola nyo, pagka kailangan natin ng mga iba pang gamit na bilhin ay sa Daiso lang natin binibili katulad bala ng glue stick na nakadalawang pack tayo at 2 piso lang yun guys or 200 yen. Tapos yung nakikita nyo na yun, napatungan nyo na yun sa ilalim na stand planter, piso lang din yan sa may serya naman at iba't ibang size niyan, merong mahaba, merong maigsi at merong mas payat, merong mas mataba. Kaya alam nyo dito sa Japan guys, napakasarap mag DIY kasi kapag kailangan mo mag-budget, pumunta ka lang ng Daiso, ang dami mo na makikita ang mura doon. At the same time, sa quality at yung dami, hindi ka talaga magsisisi. Talagang ang laki ng tipid mo kapag ikaw ay mahilig sa DIY. Katulad yung mga glugan na yan. Nabibili lang yan doon ng 500 yen. Dati 300 yen nga lang nung nabili ko yan. So dito guys, ito yung pinaka-struggle part ko kasi tinitingnan ko yung mga tela kung ilan na lang yung natitira. Actually tapos parang durug-durug na yung mga tela na ginamit natin din dito. Kaya ang naisip na lola nyo, meron tayong cushion kasi dito na ginamit ni Akari doon sa kanyang kwarto dati na kapag may bisita siya at uupo sa kama, ito yung ginagamit niyang pinakaupuan. Since hindi na siya nagagamit, ay hiningi ko na lang siya at ito yung pinakagagamitin natin doon sa pinaka-pader niya kasi nga naubusan tayo. Kaya ang ginawa ng lola nyo, binuksan ko lang siya at nilagyan ko ng glue para hindi siya lulundo-lundo kung sakali na ididikit natin siya pang pader. Nga talagang gipit na yung lola nyo sa tela. Tapos saka lang natin sinarado gamit ang ating glue stick at saka natin siya dinikit. Ang ginawa ko na muna dito guys. At sa mga magtatanong kung saan siya mabibili nyo lang din po ito sa serya ng halagang piso or hacking. O diba, napakalaking bagay talaga ng mga piso-piso. Napakadami yung mabibilhan na mapapipilian dito. Meron ding Watt, Serya at Daiso at meron pang iba na hindi ko na masyadong matandaan kung ano yung pangalan nila. Tapos dito makikita nyo yung mga telang tira natin ay pinaghahati ko na lang siya para mapadali natin siya mapasunod dun sa ating pabilog. At naalala ko na naman nga tong si Charlotte kasi nga naaalala ko napakalambing ng pusa na to sa akin. So dito na yung pinaka-struggle ng lola nyo. Kung makikita nyo ay sinusukat ko na yung ating unan para mapagkasya natin yung ating mga natitirang kapirasong tela. Tapos yung kung makikita nyo pinagtatag
tagpi-tagpi na lang ng lola nyo para sure lang na magkakakulay sila at ang maiba lang ay yung ating pinakapader. At dahil nga ayoko na rin gumastos, kaya pinagtyagaan na lang to ng lola nyo at nakuha naman siya sa pakiusap na sana ay mapagkasya natin at yung ilalim nga lang ang nabitin. Pero okay lang yun kasi nga yung ating una naman na magiging pinakakama niya ay siya naman nating ipapatong na 2 piraso. Kaya matatakpan pa din. Itong planter natin na to na bakal ay ginawa ko, pininturahan ko naman siya ng kulay gold dahil may pintura naman akong tapos ang ginamit lang natin pang hold lang dito ay yung ginagamit din sa pagkapit ng mga kuryente na kung saan ay meron din tayo kaya hindi na tayo gumastos. Kung gumastos man tayo, lahat yan ay piso-piso lang din sa may Daiso. At ayan na yung makikita nyo guys, yung ating before and after na dati niyang higaan na mukha lang siyang pulubi at palaboy. Ayan, meron na tayong special na kama para sa kanya at nagmukha pa nga maharlika ang ating pusa. At hindi lang yung pusa ang nag-enjoy dyan. Alam nyo ba, pati si Akari super nag-enjoy talaga dito. At sa mga naghihintay ng sagot kung nasa na nga ba si Charlotte ngayon, siya po ay nanakaw. Yes, paano namin nalaman guys? Kasi kada lalabas ako ng aming garden, nakikita ko yan si Charlotte nakatambay dun sa may parking. Hindi ko talaga siya kinukulong ng bahay kasi gusto ko maging masaya din siya sa labas at makihalubilo sa ibang pusa. At nakikita ko yung mga tourist dito na masyado siya pinagkakaguluhan. Picture dito, picture doon. Ganun ka-celebrity ang ating pusa na yan at lahat ng mga estudyante. Hinahabol siya at dahil nga sikat na sikat ang ating pusa na yan dahil napakakwit naman talaga niya at napakaharo. Kaya ayun, nanakaw siya. Hindi na namin namalayan na isang araw hindi na siya umuwi ng bahay. Sad, diba? Pero okay lang kasi alam ko naman na nasa mabuting kami ngayon si Charlotte kaya hindi tayo mag-worry lalo't alam natin na hapon ang mga mag-aalaga sa kanya. Tapos ayan, binilang ko pa nga siya ng scratching pad niya para hindi yung pader namin na pinagdidiskitahan niya. Ganyan siya ka-spoiled sa amin. Tapos ginawa ko pa siya ng sarili niyang kwarto. At ayan nga si Akari, binila pa siya ng laruan. Dahil pagkagaling ng eskwelahan, ayan nakikipagharutan niya sa kanya. Kailangan ay may dala siyang laruan para lang lumapit siya sa kanya. Kung hindi, sa akin talaga ang lapit niya palagi. So all in all guys, ang nagastos lang natin dito sa ating paggawa ng kama ay 1,000 yen o 400 pesos. Tama ba ang palit ngayon? Kasi di ko na alam, ay 380 pesos. Yes, ganun lang. Kung bibili niyo yan guys, nasa 5,000 na po ang presyo niyan. Pero dahil nga DIY lang natin siya, ang laki ng tipid natin, diba? Kaya lang, syempre, hindi natin alam kung tumaas na rin yung presyo ng glue ngayon. Siguro tumaas man yan, nasa 700, 800 yen. At tulad ng sinabi ko, huwag niyo pong kalimutan mag-comment, like, and share para naman meron naman pakinabang ang lola niyo sa inyo at magkaroon kayo ng silbi sa buhay ko. Tapos pag gusto niyo itodo yung suporta niyo sa lola niyo, pumunta na rin kayo sa aking YouTube channel at mag-subscribe. Talkalin niyo yung mga old videos ko doon. Napakadami niyo doon mapapanood na mapapakinabangan at magagamit niyo sa mga buhay niyo. Para naman hindi niyo na pinapakialaman yung buhay ng iba. O diba? Ayaw, diba? With glee, a comfort and embrace just